dear beloved, Boss Mike, Cervera. Oh, tignan nyo magbanta mga kababayan ha. Tignan nyo magbanta. Oh, eto na. Nanos hindi pagka-presidente. Saan ito Ambil akong bag. Tignan nyo mga kababayan ha. Sabi dito sa caption, pagbabanta ni Duterte sa mga pulis kung saan nakikinig lang si General Torre, nakikisimpat tsaka pa ba kay Duterte sa kabila nito? Oh, mga kababayan, Life of MC, thank you naman. Oo. Ha? Eto, tingnan nyo. Walang pinagkatandaan, at least nalaman ng lahat ang maitim na agenda ng mga Duterte ngayon pa lang. Putulin na natin ang sungay ni Inday. O, pakinggan ninyo, mga kababayan ha. Yung pagbabanta ni Digong sa kapulisan. Pati kapulisan pinagbabantaan. Okay, pasok. kung mananos hindi pagka-presidente. Saan ito Ambil akong bag, pulutin baby. itong mga to? May. Ambil akong Kita nyo mga kababayan, nananakot siya. Kung manalo daw si Sara Duterte, saan daw pupulutin yung mga pulis na yan? Di ba? Alam na alam nyo yung utak niya mapaghiganti talaga. Alam nyo na utak kriminal talaga si Digong eh. Oh, ano? Nasa na yung mga DDS dyan, pagtanggol nyo naman. Kasi mga kababayan, ibang klase talaga mag-isip. Bakit ho? Kasi yung epekto pala ng fentanyl sa utak niya eh. Yung pala mga kababayan ang dahilan kung bakit siya pumapatay. Yung naging epekto ng pag-inom niya ng fentanyl, mga kababayan. Mga kababayan, nasisira dito? Pasok, balik natin to. We have, this is 180 Matindi pala talaga ang tama ng penta. Sige, tuloy. kilograms. It represents, not real, of fentanyl. Okay, so this represents 1 kilo of fentanyl. In its pure form, this 1 kilo can kill 500,000 people. The 180 Kita nyo mga kababayan, 1 kilo pa lang yun mga kababayan ha. Ilang tao yung kayang patayin nun dahil sa paggamit niyan. Si Digong mga kababayan kasi, kita nyo, kasama din yung mga biktima ng mga gumagamit ng fentanyl eh. Diba? Yan lang yun mga kababayan. Eto, sunod naman natin. Kita nyo yung mga taga-suporta ni Digong kung ano itsura. Yung tatay ko. Kita nyo, yung mga mahihinang tao ang napapaniwala ni Digong. Bakit to? Hindi nila kayang isipin eh. Kung ano yung nilang dapat paniwalaan eh. Tingnan nyo itsura. Sige. Paiyak-iyak pa yan. Naiiyak na. Nakulang yung tatay ko. Yung lang yan, mga adik dito sa Pilipinas. Sinong tatay mo? Sino tatay? Kita nyo mga kababayan? May nawawala pa ng anak si Digong. Talaga. Alang yan nangyayari sa mundo na mga kababayan. Mula nang naupo tong kalyado ni Along. Along ano ba yan? Yung anak na. Ako! Anak pala to ni Digong eh. Kita nyo naman mga kababayan. Ulit. Nakulang yung tatay ko. Yung lang yan, mga adik dito sa Pilipinas. Sinong tatay mo? Sino tatay? Yun naman pala eh. Parang si Sara, no? Pag tumanda kaya si Sara, ganyan itsura. Tanong ko lang, pag tumanda ba si Sara, ganyan itsura? Hindi naman ako nag-ano rito. Mga kababayan, iniisip ko lang. Iniisip ko lang. Na yung mga taga-suporta ni Sara, gusto ko ipabigay sa inyo na opinion. Yung mga taga-suporta ni Sara, mga kababayan, ni Duterte, mga kababayan, talagang mahihina eh. Di ba, mga kababayan? Parang lahat may sapak eh. Di ba? Wag na kayong magtaka kung bakit gigil na gigil sila. Dahil yung mga taga-suporta ni Digong, mga kababayan, kulang sa aruga. At kulang saan? Kulang sa pangunawa. Kulang din, Kulang din sa buwan ng pinanganak.
Ganyan ang hirap pag premature pinanganak. Di ba? Alam niyo na. Sige, punta naman natin to. Punta natin to. Pasok! The International Criminal Court o ICC Nako, eto na. Alam niyo, sa totoo lang, tama yung sinabi ko. Na ano? Alam niyo kung ano? Yung ang nagpapahamak kay Digong, yung taga-suporta niya. Tama, di ba? Sinabi ko yan sa inyo. Ang nagpapahamak kay Digong, hindi naman yung kanyang sarili. Pati yung taga-suporta niya. Sila yung nagpapahamak sa kanya. O, pansinin nyo. At pakinggan ninyo. Ano yung kuya? Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti sa mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa kanila Nagbabala. O, ulitin ko ha. Nagbabala. Nandyan. O, pasok. nagbabala si International Criminal Court o ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti sa mga supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa kanilang mga isinasagawang kilos protesta at pambubuli sa mga biktima ng war on drugs. Sa panayam ng DZXL Armen Manila kay Conti, ang pangungutya ng mga supporters ni Duterte sa mga biktima ng madugong kampanya laban sa illegal na droga ay posibleng dahilan para hindi pagbigyan ng hirit na pansamantalang palayain ang dating Pangulo na nakakulong sa Netherlands. Kita nyo mga kababayan ko. Kasi hindi lang yan eh. Talaga sila yung mga walang ya eh. Bakit kanyo? Ayan, binubuli nila yung mga biktima ni Digong. Kita nyo naman, gawa sila ng mga fake news. Para luutuin yung mga mahihina ulo. Oh. Ayan ang nangyayari ngayon. Eto na mga kababayan, nagbabala na si Conti. Imbis na mapauwi, bigyan ng parang piyansa, tawag doon, yun. Basta may tawag doon. Mga kababayan, hindi na nila pagbibigyan. Bakit mga kababayan? Belen Reyes, sorry naman, kasi talagang galing ako ng Russia, galing ako ng North Korea, galing ako ng China, puro malilamig na bansa. Pag uwi ko rito, ang init. Kaya hindi sanay yung aking Ayan, yan, Sabi, lang yan, kasi nandiyan ka pala. Interim release, Imbis na bigyan ng interim release yan, i-grant, wala na mga kababayan. Wala na. Maliban dito, posible rin anyang makaapekto ang mga negatibong banat ng mga supporters ng dating presidente sa conviction nito sa kasong crime against humanity sa ICC. Ayan, ang daming nagiging abogado sa kanila. Di ba? Ang daming nagiging abogado. Kanino? Mga kababayan, kay Digunyo. Pati yung mga vlogger na galing sa magbabasura, puta ngayon, nagbablog na. At nagiging abogado pa. Walang ya. Kaya mga kababayan, hindi ho kailangan natin dito magpiling abogado. Ako nga nahihiya eh. Kapag batas ang pinag-uusapan, nag-iimbita pa ako ng abogado dito eh. Sila mga kababayan kakaiba. Bakit ho kanyo? Aba, sila na ho ang tumatalakay sa mga article at section na nakatalaga sa mga batas. Ibang klase. Dating magbabasura. Ngayon, nag-aabogado na. Malupit. Malupit itong mga DDS, mga kababayan. Ito na. Iisa-isahin yung mga biktima na parang kumbaga below the belt. Yan ay pwedeng maging dahilan para hindi pauwiin or i-grant na ang interim release ni Duterte. Dahil yung niya, yung mga supporter niya at saka posibleng parte ito ng pangkalahatang plano. Kaya hindi lang basta interim release o temporary release. Naku, pati conviction, baka makatulong ito na ibig sabihin talagang may kumagat na sistematikong mga atake. Yun. Sistematiko. Ibig sabihin, attorney, organisado. Organisado yung pang-aatake nila. Akala nila mga kababayan nakakatulong. Hindi nila alam mga kababayan, pinapahamak nila si Digong. Kaya mga kababayan, kung meron mang sisihin dito, tandaan nyo, sila yon. Opo, wala nang iba. Bakit ho kanyo mga kababayan?
Tignan nyo naman, yung ginagawa nila, ulitin ko. Lahat sila abogado. Si Banat Bay, mga kababayan, nag-aabogado na rin eh. Walang iya, Banat Bay. Ibang klase. Kaya tuloy, yung mga amuyong, kita nyo, panay ang abogado rin. Grabe, mga kababayan. Biglang naging abogado na lahat yung mga vlogger ni Digong. Tuloy. Sa plano namang magsagawa ang mga supporters ng dating presidente ng prayer rally, sinabi ni Conte na hindi madadaan sa rally ang pagdedesisyon ng ICC sa anumang kaso. Narinig ninyo? Kahit na mag-rally kayo ng hubot-hubad, kahit na maglo-lo kayo sa harap ng Liwasang Bonifacio, walang mangyayari at hindi maapektuhan ang desisyon ng ICC. Kasi, anong pake nila sa inyo? May sarili silang may sarili silang sinusunod na panuntunan. Diba? Tapos anong ginagawa nyo? Para rally pa kayo. Kailangan nila yan kasi ginagawa nilang parang meeting de Abansi na. Oo, prayer rally. Tapos yung pinagpipray nila, mga kababayan, hindi naman naniniwala sa Diyos. Diba? Putik na yan, pinagsada si May. Pero yung pinagtatanggol nyo, di naniniwala sa Diyos. Sana magtagumpay sila sa pagpe-pray. Mm-mm. Lalo na dati, inaway ni Duterte si Jesus Christ. Grabe naman si Attorney Conti. Sabi natawa ko ron. Sabi sana magtagumpay sila sa pagdadasal, pagpe-pray. Lalong-lalo na inaway nila si Jesus Christ. Hey! Grabe naman to. Grabe to si Conti. Sige, tuloy. Kaya sana Natawa rin siya sa sarili niya. Natawa rin siya sa sarili niya. Totoo naman na Kapitan Tutan, di ba? Kahit na maglo sila na maglo dyan sa harap ng ng post office. Sa tingin nyo, pakikinggan sila ng ICC? Wala ho. Oo. Kahit na mag-live pa si Ipe. Oo. At saka sino? Si Hanilet. Walang mangyayari eh. Di ba? Kahit mag-live silang dalawa, total naman, wala na si Digong eh. Sa tingin nyo, may mangyayari? Sa kanila, may mangyayari siguro. Mag-live yung ganyan, nandito kami, baka ba isipin nyo, ma-cyber libel pa ako. Ganito, mga kababayan ko, ganon live yung sinasabi ko. Di ba? Ganun nyo, mga kababayan. Kayo naman, tawa kayo ng tawa, hindi naman kayo nagla-like. Mag-like naman kayo. Tuloy. mapakinggan sila. Kaya lang, ang payo ko lang din ay, yun nga, matalinong pag-isipan kung ano ang magiging impact nito. Dahil una, hindi madadala sa rally ang korte. Okay. Ang makalayo ng ICC dito sa Pilipinas. At Kita nyo, yan nga yung sinasabi ko na tama yung desisyon ni Pangulo. Na, sino? Si Digong ay ikulong sa malayo. Alam nyo yan, sinasabi ko yan dito. Kita nyo nagkatotoo. Hindi dadalhin si Digong sa kulungan dito. Bakit? Di araw-araw, nandoon sila sa harap ng kulungan. Diba? Kasi nandiyan dyan si Digong eh. Anong ginawa nila? Ayun, dinala sa ICC. Mag-rally kayo rito. Sino mga sasama sa inyo? Walang sasama sa inyo. Wala si Digong dito eh. Tama si attorney na na walang mangyayari sa mga rally nyo. Kahit na magtatawag kayo dyan na sisihin nyo na si Pangulo, walang mangyayari. Di ba? Wala na yung Kapitan Tutan, wala na. Hindi na yung titigas. Malambot na nga. Hindi niya na nga daw kayang magsuot ng tsinelas. Yung abutin pa kaya yung niya. Para loloin niya. Wala na.
isip na lang yun. Akala niya pwede pa. Pero yung ano, wala na talaga. Oh, tuloy. Precisely inalayo. Malayo talaga ang korte para hindi mo mai-influensyahan na. Samantala, So, hindi na mai-influensya nila. Sorry kayo mga DDS. Yung rally nyo, nakakapiranggot, wala na yan. Kung hindi pa magkakaroon ng okasyon sa Davao, hindi pa kayo magkakaroon ng tao. Samantalang si Pangulo, paulit-ulit kung ito sinasabi, kahit saan magpunta, pinagkakaguluhan, parang ako. So, totoo lang mga kababayan, kaya hindi na ako lumalabas ng bahay. Dito na lang ako sa bahay, nag-oopisina eh. Eh bakit hukaan nyo mga kababayan? Sa tuwing lalabas ako, pinagkakaguluhan na ako. Nagugulat to ako eh. Ang daming nagpapalitrato. Sabi nila, idol daw nila ako. Di ko alam kung DDS yun eh. Ganun naman lagi, no? Oh, yung mga naiinis sa akin pag nakita ako, anong ginagawa nila? Pa-picture naman, idol. Langya kayo. Tapos, pag nasa live ko kayo, nambabas kayo. Pag nakita nyo ako sa personal, pa-picture-picture kayo. Pag ganon. Oh. Kaya si Libayan, pag nakita ko, sigurado magpapalitrato. Magpapalitrato sa akin yan pag nakita ko. Oh. Sabihin nun, totoo pala, napakagwapo mo sa personal. Di ba? Oh. Oh, Libayan ha, payo ko lang. Oo, payo ko lang. Baka ma-inlove ka sa akin ha. Oo, kasi lahat ng nakakita sa akin, tignan nyo si Macmac Pablo. Nung nakita ako, aba, na-inlove ng husto. Dati, gigil na gigil sa akin yun eh. Di ba, si Macmac Pablo? Gigil na gigil sa akin yun. Nung makita ko ni Macmac Pablo, oh, ang bait mo pala, Boss Mike, at ang gwapo mo. Kaya si Libayan, ikaw Libayan, nako maniwala ka sa akin. Huwag kang titingin sa mga mata ko. Pag tumingin ka sa mata ko, madadali ka nito. Oo, grabe tumingin to. Oo, para bang pag tumingin ka sa akin, Libayan, nako para ka nang nilalabasan. Nilalabasan ng pawis. Oo ha, kasi hindi mo akalain na ganun ako kagwapo sa personal. Di ba? Ayan, nako, ewan ko na lang. Sige, tuloy natin. Balik natin sa topic. patuloy na mga nakikipag-ugnayan si Conte sa mga kumalat na larawan ni Aling Sheila. Kaugnay ng anak nitong sinasabing nakulong sa kasagsagan ng pagpapatupad ng kampanya laban sa iligal na droga. Nako. Kita kasi sa bitbit na larawan ni Aling Sheila na namatay ang kanyang anak nung nakaraang taon sa panahon ng panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos. Oh, kita nyo pati si Aling Sheila binabash nila. Binabash nila mga kababayan eh. Oh, di ba? Oh, kayo kung kayo panahon pa. Subscriber ko kayo nung panahon pa ni Mangusin. Alam niyo yung tinutukoy ko. Di ba si Macmac Pablo galit na galit sa akin yan noon? O kita nyo, hindi na mawala sa tabi ko. Bakit? Bakit po kanyo? Siyempre mabait akong tao. Di ba? Yan po mga kababayan. So, mga kababayan, thank you po sa inyong lahat. Marami pa akong tatalakayin sana. Kaya lang mga kababayan, tingnan nyo naman boses ko. Pinilit ko lang to para sa inyo. Pero sana mag-like pa rin kayo, mag-share pa rin kayo, at sa mga hindi pa nakapag-subscribe, tulad ni Ate Banji, Camilosa, gawin nyo na yan mga kababayan bilang suporta dito sa channel ko. So muli mga kababayan, hanggang dito na lang at mag-ipapahinga ko muna, no? Kasi bukas marami pa akong mga meetings. Kaya mga kababayan, ulitin ko bilang suporta sa mga hindi pa nakapag-subscribe, magto-20,000 na tayo. Sa mga hindi pa nakakapag-like, share and subscribe tulad ni Along Malapitan, si Mayor Along. Mag-subscribe ka na ha. Mga kababayan, maraming salamat po at kita-kita po tayo kapag ka okay na boses ko para mapasaya ko kayo.
Muli, ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, lagi nagsasabi, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Our beloved Boss Mike Cervera.